Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayan natin yung tatlong uri ng kamatayan. So, Genesis chapter 2 verse 17, sabi rito, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." So, yun, teachings, 3 types of death. So, may tatlong uri ng kamatayan: spiritual death, physical death, eternal death. Yung tatlong iyon. So, ayun. So, ating tatalakayin ngayon kung ano ba yung tatlong iyon. So, number 1 ay spiritual death. So, physically alive. Sinasabi nito, spiritual is physically alive but separated from God. So, pag sinabing spiritual death, yung katawan mo hindi papatay. Kumbaga, ito yung pagkawalay or separation ng sarili mo, ng katawan mo sa espiritu. Ito yung kumbaga, namatay tayo spiritually simula nung nagkasala si Adan. Simula nung nahulog si Adan sa kasalanan, pinatay tayo ng Diyos spiritually kasi nawala tayo sa piling niya. Nawalay tayo sa piling ng Panginoon. So, yun yung tinatawag na spiritual death. Tayo ay namatay spiritually simula nung nagkasala si Eva at Adan. So, sa ikalawang teaching ay physical. The spirit separates from the body. So, sinasabi rito physical death. So, ito yung physical death. So, ito yung alam natin na kamatayan. So, physical death, ito yung nalagutan ka ng hininga, na matay ka, or gano'n. Kumbaga, yung katawan mo, yung consciousness mo, wala na. Gano'n yun. Gano'n yung physical death. So, sa ikatlong death, yung ikatlong death naman is yung eternal death. Sinasabi rito, yung eternal death ay ito yung final and eternal separation from God. Ito yung pagkawalay natin sa Panginoon. Ito yung walang hanggang ito yung namatay ka nang hindi mo kinikilala, nang hindi mo ina-acknowledge si God, si Lord bilang Panginoon mo. So, yun, spiritual, physical, and eternal death. So, yung tatlong yun ay yung tatlong uri ng kamatayan. So, unang tayo sa unang application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi dito, 1, commune with God daily. So, makipag-commune tayo. Commune with God. So, makipag-fellowship tayo sa ating Panginoon Diyos na araw-araw makipag-usap tayo sa Kanya. Ganon. And yun nga, makipag-usap tayo sa Kanya araw-araw. Magdasal tayo. Makipag-fellowship tayo. So, sa ikalawang application, sabi rito, put your hope in the return of Christ. So, maniwala tayo na ang Panginoon ay babalik. Na ang Panginoon ay babalik dito sa mundo para iligtas tayo ulit. So, let's put our hope sa pangyayari iyon, sa pagbabalik na iyon, para babalik siya para tanggalin yung sakit, yung kamatayan, yung kamalian dito sa mundo. So, sa ikatlong application, sabi ito, just trust Jesus, our eternal life. So, magtiwala tayo sa Panginoon na kung ikaw hindi ka pa naniniwala kay Kristo at hindi ka pa siya ina-acknowledge bilang Panginoon mo, yun na, magtiwala ka na. This is your time na tanggapin mo si Jesus. This is your time na i-acknowledge ang Panginoon bilang iyong Lord and Savior. So, yun lamang ang napakaramang natutunan sa araw na ito. Glory to God.